Kung talagang may takot tayo sa Diyos, wala tayong katatakutan. Naiintindihan niyo yung ibig sabihin? Kasi yung fear natin kay God ay hindi po takot lang na nangangatog kayo. Yung fear natin sa Panginoon, ang ibig sabihin po nun ay ano? Meron kayong higit sa higit pa na paggalang sa Kanya. At ginagalang, nire-respeto, tinitingala niyo ang Panginoon, wala kayong kinatatakutan kasi kasama niyo siya. Ang atin pong mensahe today, let Jesus conquer your giants. Pakisabi po ulit, 1, 2, 3, go! Jesus, conquer your giants. Titignan po natin ang kwento ng isang pinakasikat, isa sa mga pinakasikat na characters sa Bible, na humarap sa isang higante. Sino po ito? Si David. Very good. I can hear the voices of little children. Si David. Lahat tayo nakaka-relate sa kwento ni David. Either nakaka-relate tayo dahil maliit na tao rin tayo. Ibig sabihin, kumpara sa mga problema natin, napakahina natin, napakaliit natin. Kumpara po sa mga malalaking problema, hindi natin to kakayanin. Minsan naman po, yung iba nakaka-relate sa inyo kay Goliath. Wala naman akong ginawang masama. Tumayo lang ako dito. Bakit ako binato? Di ba? Hindi ko alam kung sa kayo nakaka-relate. Pero napakagandang kwento nito kasi simbolo po ito ng takbo ng buhay natin. At kung kanino natin kukunin yung ating lakas para tayo po ay lumaban. Kaya po ang mensahe natin, let Jesus conquer your giants. At 4 na punto po ang ating pag-uusapan, consecration, courage, commemoration, at saka conquest. Unahin po natin ang consecration. Ano po bang ibig sabihin ng consecration? Ang ibig sabihin po ng consecration, it means we are in a fully committed relationship with Jesus Christ. Kapag po tayo ay nakakabit kay Jesus Christ, consecrated po tayo. Ibig sabihin, we are made holy. Pag sinabi mong holy, you are set apart. Ibig sabihin, hindi ka gumagaya sa takbo ng buhay ng ibang tao na wala si Kristo sa buhay nila. Ang pinipili mong gagawin mo, susundin mo yung gusto ni God, nakaayon ka sa salita ni God, you are consecrated, you are set apart for His purpose. You are set apart for God's design. Yan po ang pinakaumpisa ng kwento ni David. Bakit? Balikan po natin ang kwento. Si Samuel po ang propeta nung panahon ni David. At bago si David, may original king pa. Sino po yung naunang hari ng Israel? Si King Saul. Ngayon si Samuel, kailangan na ho niyang humanap ng susunod na hari. At kinakabahan siya, natatakot siya, sinabihan siya ni God, ba't ka natatakot? Kasama mo ko, sige, pumunta ka ng Bethlehem. Puntahan mo yung bahay ni Jesse. Doon makikita mo. Andun ang susunod na hari. So tingnan ho natin kung ano nangyari. Buong tapang pong sinunod ni Samuel kung anong sinabi ng Panginoon at pumunta po siya ng Bethlehem. The elders of the city came trembling to meet him kasi propeta siya eh. Kapag dumarating ang propeta doon sa city nyo, baka merong sumpa sa inyo, baka merong parusa sa inyo. So takot na takot sila, do you come in peace? Sabi niya, in peace. In peace be with you, and also with you. Na ganyan siya. Hindi, joke lang. In peace. I have come to sacrifice to the Lord. Mag-worship siya. Mag-worship. Ipapakita niya sa mga tao kung paano mag-worship kay Lord. So ang sinabi niya, consecrate yourselves and come with me to the sacrifice. Sumama kayo sa akin. Magsasacrifice tayo kay Lord. Lahat kayo, sumama kayo sa akin. He also consecrated Jesse and his sons and invited them to the sacrifice. So alam po ni Samuel na nasa mga anak ni Jesse ang susunod na hari. So naglalakad ho sila dyan, pumunta ho sila sa sacrifice. Siguro ho si Samuel habang nagsasacrifice sila doon, nagpe-pray, tinitignan niya yung mga anak ni Jesse. Ito mukhang hari ito. Ito mukhang hari ng sablay, wag to. Ito, haring-hari ito. No, so namimili na ho si Samuel, sino kaya dito?
Sino kayang magiging hari dito? When they entered, he looked at Eliab, no? Si Eliab po, tiningnan niya, sabi niya, eto na! This is the Lord's anointed. But the Lord spoke to Samuel. Nakipag-usap ang Diyos kay Samuel at sinabi, do not look at his appearance or at the height of his stature, because I have rejected him. Tingnan po ninyo, ang mata ni Samuel, kahit propeta siya, ay nakatingin sa panlabas. Kinorek siya ni Lord. Sabi niya, I have rejected him, for God sees not as man sees. Magpapasalamat po kayo na ang Diyos natin hindi tumitingin na katulad ng kung paano tumitingin ng tao. Kasi kung tao po tayong natingin sa iba, ang dami nating comment. Ang dami nating side comment, di ba? Naku, bakit naman ganun yung buhok niya? Naku, bakit naman ganyan? Ito, si Lord hindi doon nakatingin eh. God sees not as man sees, for man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Sa puso po nakatingin ang Diyos natin. Hindi sa panlabas na anyo. Ngayon, tinitingnan po ni Samuel yung mga anak ni Jesse. Sabi niya, okay naman to Lord, kaya lang ayaw mo. Ito pwede ito maging hari. Kaya nitong buhatin ang lahat ng mga taong tulog. kaya nitong buhatin yung mga kahoy-kahoy dito. Ito malakas to. Kaya nito makipaglaban. Bakit kaya ayaw ni Lord to? So tinatanong niya po si Jesse, Jesse, ito na ba lahat ng anak mo? Kasi nandun nakapila po yung mga anak eh. Sabi po ni Jesse, ay hindi. Meron pa akong isang anak. Eh, ba't wala siya dito? Eh, kasi yun ang nagbabantay sa bahay. Eh, hindi sa bahay. Nagbabantay ng mga tupa. Sino yun? Si David. So, bata lang siya. Nagbabantay ng tupa. Sabi po ni Samuel, tawagin mo siya. Papuntahin mo siya dito. So, pinapunta po si David doon kay Samuel at nung nakita siya, he was ruddy. Ibig sabihin maputi siya. Maputi. With beautiful eyes. So, siguro pagdating po ni David, gumaganyan siya. Hindi, joke lang. Kumukurap-kurap na. With beautiful eyes and a handsome appearance. And the Lord said, nagsalita si Lord. Sabi ni Lord kay Samuel, arise, anoint him, for this is he. Ang pumili kay David, hindi si Samuel. Sino ang pumili kay David? Si Lord. Si Lord ang nagsabi mismo kay Samuel, ito ang pinipili kong maging hari. So what did Samuel do? Samuel took the horn of oil and anointed him in the midst of his brothers. At that moment, the Spirit of the Lord came mightily upon David from that day forward. And Samuel arose and went to Ramah. Tapos na. Pagkatapos siyang i-anoint, hindi agad naging hari si David. Marahil yung iba sa kanila nalimutan na nangyari ito. Pero sinabi ni Lord, ito ang magiging hari, si David. Tingnan po ninyo, para binaptize ni Samuel si David. Para siyang sinet apart para sa isang misyon. Sabi po ni Pastor Ricky kanina, para siyang si Jesus Christ. Bakit? Si David po ay anointed with oil by Samuel. Si Jesus po is baptized in water by John. Si David po ay the Spirit of the Lord came mightily upon David nung inanoint siya. Si Jesus po, the Holy Spirit descended upon Jesus in the form of a dove. Yung picture po na yun, di ba? Nakikita nyo? Si David faced Goliath and Jesus also was tempted in the wilderness and he faced a giant problem. The problem of all people. So, si David po ay type of Christ. Hindi po siya si Kristo, pero nagpapakita siya ng ilang mga qualities na kaparehas ng kay Jesus Christ. Pagdating po sa trends, lahat ng karamihan po sa tao ang sinasabi, I am the captain of my ship, I am the master of my destiny, I will live my life my way. I did it. Participative pa kayo ha. I did it my way. Yun ang gusto ng mga tao. Pero pag Kristiyano po kayo, ibang takbo ng kwento natin. The truth of the matter, as stated by Galatians 2 verse 20, I have been crucified with Christ, and it is no longer I who live, but Christ lives in me.
And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself up for me. Pangalawa po, courage. Kailangan din po natin ng lakas ng loob. Sino po dito atapang atao? Ba ang konti? Wala. Kakasabi ko lang, kailangan natin ng courage. Sino dito atapang atao? Walang nagtaas ng kamay. Kailangan po natin ng courage. Bakit? Anong ibig sabihin ng courage? Courage means we trust Jesus in all circumstances. Basahin po natin. Ang problema, the Philistines gathered their armies for battle, and they were gathered at Soko, which belongs to Judah. Andun na. No, papasok na sila ng Judah. And they camped between Soko and Aseka in Epes Damin. The Philistines stood on the mountain on one side, while Israel stood on the mountain on the other side with a valley between them. Gusto niyo ma-imagine kung ano itsura nito? Ito po ang tunay na litrato. Tingnan po ninyo ang inyong mga malalaking screen. Ito po yung itsura kung paano to nangyari. Ito po yung valley na sinasabi. Napapagitnaan po yan ng dalawang bundok. Dito po sa kabila, naandyan ang mga Philistines. Dito nakatayo ang mga Israelites. Napakahalaga pong maintindihan ninyo kung ano nangyayari dito. Tingnan ninyo ganyan ang itsura. May Israelites dito, handang pigilan ang mga Philistines, pero merong valley. Pwede lang silang nagbatuhan ng mga spears nila no? Pero ito po ang problema. Merong nasa gitna. Etong nasa gitna ang pinaka-challenge nila at ang kontrabida ng ating kwento. At ang pangalan niya, isa po siyang higante na ang pangalan ay Goliath. Si Goliath, a champion came out from the armies of the Philistines named Goliath. Pag sinabi mong kampiyon, ito yung representative. Ito yung pangbato. Siya yung sisimbolo at kumakatawan sa buong hukbong sandatahan ng Philistines. Siya ang representative. Okay? Si Goliath po, na ang height ay 6 cubits and a span. Sabi po nila, ang estimated na value daw po ng height ni Goliath ay 8.5 to 9.5 feet. Yung iba po, na nag-aaral, sinasabi pa nila, it is at 10 or 11 feet. Sabi dito, he had a bronze helmet, bronze. Bakal po yung helmet niya. Hindi plastic yung mga sinusuot ng mga nagbabike. Bakal to. And he was clothed with scale armor which weighed 5,000 shekels of bronze. Anong ibig sabihin ng 5,000 shekels of bronze? 180 pounds. Tingnan nyo pa, ano sinabi? He also had bronze greaves. Yung greaves po, ito yung shield sa paa. Tapos sabi, yung kanya pong spear is like a weaver's beam. Ang weaver's beam po ay mga makapal at mahaba, mga 5 feet. 5 feet long. Tapos yung kapal po niya, mga 2 to 2.5 inches ang circumference. Tapos ang head ng spear, yung dulo ng kanyang spear, 600 shekels of iron. 15 pounds po yun. Yun pa lang po yung ulo, yung dulo ng spear niya. Tumayuho si Goliath and shouted to the ranks of Israel. Pinagsisigawan po niya yung mga Israelites. Sabi niya, bakit kayo nakaayos dyan in battle array na parang kaya niyo akong labanan? Am I not the Philistine and you servants of Saul? Ibig sabihin niya dyan, hindi ba na nakikita, iisang tao lang ako, kayo ang dami niyo? Kaya sabi niya, choose a man for yourselves. Mamili kayo kung sinong pantatapat niyo sa akin. If he is able to fight with me and kill me, then we will become your servants. But if I prevail against him and kill him, then you shall become our servants and serve us. Gumawa ng kondisyon. Kung ako ang middleman dito, magpadala rin kayo ng middleman nyo. Magharap kami dito. Harapin mo! Face to face! Yun. Gusto niya magharapan sila. Eto na. So patuloy po siyang nang aasar.
Sabi po ni Goliath, siya po yung Philistine, I defy the ranks of Israel this day. Give me a man that we may fight together. Magpadala kayo dito ng lalaki, lalabanan ko yan. When Saul and all Israel heard these words of the Philistines, they were dismayed. So the Philistine came forward morning and evening for 40 days and took his stand. Imagine niyo po, 40 days. 40 days tayo, nagbibilang tayo ng 40 days pag may namatay sa atin, di ba? O, 40th day mo na. Ito 40 days po, umaga tsaka gabi, nagtatanong siya, ano? Nasa na? Wala pa bang lalaban sa akin? Ba't parang lasing siya magsalita? Dapat may subtitle na lang eh. So ano pong nangyari? Fast forward tayo. Isang umaga, si David po, napatuloy pa rin siya, bunso kasi siya eh, no? Siya pa rin ang nagbabantay sa mga tupa, nagtatrabaho, yung mga kapatid niya kasali doon sa gera. David arose early in the morning and left the flock with the keeper and took the supplies and went as Jesse had commanded. Bakit ko ito in-underline? Makikita niyo po kung bakit napakagandang karakter ni David. Dahil si David po, pag inutusan mo, susunod. Left the flock with the keeper and took the supplies and went as Jesse had commanded him. So si David po, hindi kasali sa gera, pero pinagdala ng baon. David, nalimutan ng mga kuya mo ang sandwich. Ito, dalan mo sila ng peanut butter sandwich, egg sandwich, choco marmalade sandwich. Ano pa ba? Ano pa pang ibang sandwich? Strawberry jam sandwich. So bit-bit po ni David yung mga baon, naglalakad po siya. Bakit ganun yung lakad ni David? Batang-bata pa lang pala. Naglalakad, no? Tapos pagdating po niya doon, yung mga taga-Israel, nakikipagsigawan, shouting the war cry. Ibig sabihin, awu, 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 nagaganon. Kala mo naman, kaya nila si Goliath. No? So nagsisisigaw na doon. Israel and the Philistines drew up in battle array. Ibig sabihin, maghaharap na sila. Eto na. Ready na silang magsuguran. Army against army. Pero kahit anong gawin nila, naandun pa rin si Goliath. Kahit magsisigaw sila doon, umalis kayo dyan! Makiba ka! Huwag matakot! Kahit sumigaw kayo at pumutok na po yung litid ninyo, andyan pa rin ang problema. At kung hindi ho kayo nire-respeto nung problema, wala ho kayong panama doon. Dapat hindi kayo doon sa sigaw magdedepende. Hindi kayo sa lakas ng loob magdedepende. Tatawag kayo kay God. Yun yung nakakalimutan nitong mga army of Israelites. So ginawa po, si David lumapit. When all the men of Israel saw the man, nakita nila si Goliath lumabas ang laki-laki. They fled from him and were greatly afraid. Imaginein po ninyo, nagsisisigaw sila doon, susugurin namin kayo! Susugod kami! Buburahin namin kayo sa balat ng lupa! Lumabas yung higante, takbuhan sila. Isipin po ninyo yung eksena. Nakakatawa sila. No? The men of Israel said, have you seen this man who is coming up? Surely he is coming up to defy Israel. Nag-uusap po sila habang tumatong. Kita mo ba yung kalaban natin? Hindi natin kaya yun. Ganun po yung kwento. And it will be that the king will enrich the man who kills him with great riches and will give him his daughter and make his father's house free in Israel. So naririnig po ni David habang dala niya yung mga sandwich, naririnig niya yung mga sundalo nag-uusap. Ang swerte ng makakatalo dyan. Sigurado bibigyan niya ng bibigyan niya ng pabuya. Makakakuha yan ng ganito kay King Saul. Grabe, ang swerte naman ng taong yun. Ganun po ang nangyayari. Ngayon, si David, naririnig niya, makakakuha ng great riches, makakakuha ng asawa, makakakuha ng libreng paninirahan. Ibig sabihin, hindi siya magbabayad ng tax. 1 Samuel 17 verse 26 to 27. David spoke to the men who were standing by him. Eto na, nakipag-usap na siya. Sabi niya, what will be done for the man who kills this Philistine and takes away the reproach from Israel? Ano nga pong gagawin dun sa taong makakatalo dito sa nanglalait sa atin? Who is this uncircumcised Philistine? Sino ba to? Supot to. Parang ganun po yung ibig sabihin. Ang tapang po ni David no? Sino ba to?
uncircumcised Philistine, that he should taunt the armies of the living God. Ito napakahalaga po. Bakit? Kasi si David po, hindi siya nasasaktan dahil inaatake ang Israel. Alam niyo kung saan siya nasasaktan? Nasasaktan siya na itong higanteng ito, hinahamon ang Panginoon niya. Kadalasan ho tayo, pag nakakita tayo ng problema, halos makalbo po tayo kasi feeling natin pinabayaan tayo ni Lord. Dapat ang reaksyon natin sa problema, sino ka ba? Sino ka ba kung itatapat kita sa Diyos ko? Ang Diyos ko napakalaki. Kaya wag mo akong matakot-takot. Pero anong ibig sabihin nito? Tinatakot mo kami dahil akala mo matatakot kami? Eh sino bang kinakalaban mo kami? Hindi. Diyos namin ang hinahamon mo. Yan po yung perspective ni David. Ito pong nakakapagtaka. Sa dami po nilang lahat, si David lang ang nakaisip kay Lord. Nakikita niyo yung problema? Sa dami ng tao na pwedeng makaisip kay Lord, si David lang ang nag-isip. Eh, hinahamon niya yung Diyos natin. Huwag kayong papayag. Kadalasan po, kapag ang nasa isip natin, makamundong pag-iisip, ito lang ang nakikita natin. Pero kapag may eternal perspective po tayo, nakikita natin si Lord. Alam natin para kay Lord ito. Hindi mo pwedeng hamunin si Lord. Matibay si Lord. Sinasandalan ko si Lord. Faithful si Lord. Kind si Lord. Good si Lord. May power ang Lord ko. Ganun dapat. So, ganun po ang pakiramdam ni David. The people answered him in accord with this word saying, thus it will be done for the man who kills him. Ang ibig sabihin po niyan, lahat yung mga kinausap niya, inulit lamang sa kanya, ito ang mapapalanunan mo, ito ang makukuha mo, pag nilabanan mo. Isipin po ninyo, mga macho yan, ha? May mga dalang espada yan. Kausap po nila, bata na nagdala ng sandwich, pagpapakain ng kuya. Okay? Sinasabihan na, gawin mo yan. Sige, makukuha mo to. Kasi ang sa isip nila, hindi rin niya kaya. Naiintindihan nyo ba? Napipicture nyo ba? Kasi po, imagine ninyo kayo yung mga warriors. Ang tingin nyo kay David, sino ka ba? Kami nga may espada, may shield, takot kami. Ikaw ano ka? Ganto ka lang oh. Parang ganun ang tingin sa kanya. Tingnan natin kung ano pong nangyari. 1 Samuel 17:31-32. When the words which David spoke were heard, they told them to Saul. Sinumbong kay Saul. Sabi, Saul, may bata doon, no? Gustong mag-amok. And he sent for him, pinatawag ni Saul si David. Sabi ni David kay Saul, let no man's heart fail on account of him. Huwag kayong matakot at huwag kayong mawalan ng puso. Your servant will go and fight with this Philistine. Imaginein po ninyo, bata si David. Sa harap ng hari ng Israel at ng lahat ng army ng Israel, sabi niya, huwag kayong matakot. Siguro bata, huwag kayong matakot. Ganyan. Huwag kayong matakot. Akong bahala sa kanya. Ganyan. Ilipin ninyo, ganyan yung reaksyon ng mga tao. Tingnan mo tong batang to. Maapakan ka lang dun, durog ka eh. Ganyan. Pero napakahigante po ng faith ni David. Higante ang kanyang pananampalataya na kahit musmus pa lamang siya, kaya niyang sabihin, akong bahala dito. Lalabanan ko to. Kasi kasama ko ang Diyos ko. That's the confidence. Doon niyo po kukunin ang courage ninyo. So, ano ang trend? Kapag ang trend po ang uso ngayon, pag mahirap, bitaw. Nahirapan, pinagalitan ng boss, resign. Huy! Pag resign, hindi ako pinansin ng boss ko. Nag-google na ng bagong trabaho. Pagod na agad. Nag-overtime ako sa first week ko. Nagsesend na ng application. Huy! Ganyan ang trend ngayon eh. If it gets too difficult, just bail out. Kaya ho yung mga nag-aasawang mga artista, lalo na sa Amerika, o mag-aasawa, picture. O kinabukasan, maghihiwalay. Bakit? Kasi wala silang gana mag-persevere. Yan, para pa nga sa mga singles na kasama sa singles leadership conference, wala silang ganang mag-persevere, ayaw nilang lumaban. Pero kung tayo po,
ay humahawak sa 2 Timothy 1 verse 7. Ang sinasabi dito, God has not given us a spirit of timidity, but of power and love and discipline. Hindi tayo dapat mahiya, hindi tayo dapat matakot, hindi tayo dapat manliit. Malaki tayo pagkasama natin si Lord at kaya natin ang mga higante ng buhay pagkasama natin si Lord. Diyan po kukunin ng tapang. Diyan po kukunin ng lakas ng loob. Pangatlo po, commemoration. May pag-alalang gagawin. Kapag po kayo ay haharap sa higante ng buhay, kailangan maalala po ninyo ang record ng Panginoon. Commemoration means we recount the faithfulness of Jesus in our lives. Pag umaharap po tayo sa problema, balikan ninyo yung mga dati nyong problema. Gaano ka-faithful si God sa iyo? Nung dumadaan yung pamilya nyo sa hirap, gaano ka-faithful ang Panginoon? Na yung imposible, naging posible. Nung wala kang sweldo at wala kang mapakain sa pamilya mo, gaano ka-faithful si God? Na meron pa rin kayong kinakain sa araw-araw. Alalahanin mo yung mga panahon, wala kang trabaho, pandemya, may sakit si ganito, may sakit si ganyan. Pero tinatawid tayo ni Lord. Alalahanin natin yung faithfulness ni God. Kasi yun po ang magbibigay sa atin ng lakas ng loob. Kaya ko to. Kasi kinaya ni Lord ito dati. Kakayanin ko ulit ito. Ganun po ang mindset. Kapag kaya nating alalahanin ng faithfulness ni God. So sabi po kay David, you are not able to go to this Philistine to fight with him, for you are but a youth. But David said to Saul, anong sinabi po ni David? Your servant was tending his father's sheep. When the lion or a bear came and took a lamb from the flock, isipin niyo experience ni David Nagbabantay siya, ang mga kalaban niya doon, oso, leon, lion, bear. Anong ginagawa niya? I went out after him and attacked him. Rescued the lamb from his mouth. And when he rose up against me, ibig sabihin, sinugod din siya nung leon o nung oso. I seized him by his beard, parang si Santa Claus. Joke lang. By his beard and struck him and killed him. Pumatay na siya ng leon, pumatay na siya ng oso. Your servant has killed both the lion and the bear. And this uncircumcised Philistine will be like one of them, since he has taunted the armies of the living God. Bakit galit na galit si David? Hindi dahil inaabuso ang Israel, kundi dahil hinahamon niya ang armies ng buhay na Diyos. Yun ang concern ni David. So ano pong sabi ni David? The Lord who delivered me from the paw of the lion, from the paw of the bear, He will deliver me from the hand of this Philistine. And Saul said to David, wala nagawa si Saul. Wala namang gustong lumaban kay Goliath Sabi ni Saul, go and may the Lord be with you. Sabi ni David, and also with you. Hindi, joke lang. Di ba? May the Lord be with you. Ibig sabihin, sige na, David, ikaw na yan. Pag-alala. Marami ho sa inyo nadadapa. Dahil ang tanong ninyo, is there still hope for me? May pag-asa pa ba ako? Kaya pa rin ba? I have failed. Nagkamali na ako, or di kaya, people have failed me. Kasi ang truth po, tingnan nyo sa Lamentations 3:21-23. This I recall to mind. Ito ang aking aalalahanin. Therefore, I have hope, para magkaroon ako ng pag-asa. Ano yon? The Lord's loving kindnesses indeed never cease, for His compassions never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. Tapat ang Panginoon ko at hindi niya ako iiwan. His mercies are new every morning. Kakayanin kong lumaban ulit. Kakayanin kong bumangon ulit. And then you face the conquest. What is the conquest? Conquest means we take action in the strength Jesus gives, so He gets the glory. Ang glory sa Diyos, hindi sa atin. Hindi porket kinaya mo, ang galing mo. Dapat pag kinaya mo, dahil kay Lord. Malinaw po? Hindi dahil malakas ka, magaling ka, matalino ka, pero dahil may grace ang Panginoon. At sinuportahan ka ni Lord. 1 Samuel 17:40. Ano hong ginawa ni David? Kinuha ho niya yung stick kasi kinabitan ho siya ng mga armor Biruin yung batang maliit, kinabitan ng armor, ni hindi siya makalakad
Sabi niya, susugod na ako. Susugod na. Hindi siya makagalaw. So, anong ginawa niya? Tinanggal niya yung mga armor. He took his stick in his hand and chose him for himself 5 smooth stones na mili ng mga bato. And put them in the shepherd's bag, even in his pouch, and his sling was in his hand, tirador, and he approached the Philistine. Napakahalaga po nito siya ang lumapit. Isipin po ninyo yung mga armies hindi makalapit kay Goliath, tumatakbo palayo. Si David na bata, may dalang tirador, may dalang bato. Sabi kay, ay, Goliath! Hindi pa nga siya narinig ni Goliath kasi ang laki-laki Di ba? So, he approached the Philistine. Ano nangyari? Then the Philistine came on and approached David. May shield bearer pa sa harap. The Philistine said to David, am I a dog? Aso ba ang tingin mo sa akin that you come to me with sticks? And the Philistine cursed David by his gods. The Philistine also said to David, come to me and I will give your flesh to the birds of the sky and the beasts of the... Sige, lumapit ka sa akin. Ipapakain kita sa mga ibon. Ipapakain kita sa mga hayop. Yun po ang panakot kay David. David said to the Philistine, you come to me with a sword, a spear, and a javelin, but I come to you in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom you have taunted. Kinalaban mo ang Diyos ko. Ako ang kakalabanin mo dahil kinakalaban mo ang Diyos ko. This day, the Lord will deliver you up into my... Ibibigay ka sa akin ni Lord. And I will strike you down and remove your head from you. Tatanggalin ko yung ulo mo sa'yo. Sabi, ang tapang ni David. At eto na po ang pinakamagandang part. Tingnan yung speech ni David. I will give the dead bodies of the army of the Philistines this day to the birds of the sky and the wild beasts of the earth, that all the earth may know that there is a God in Israel. Tingnan nyo hindi siya lumalaban for glory. Hindi siya lumalaban para sikat siya. Lumalaban siya dahil pinagtatanggol niya ang reputasyon ng Panginoon. And that all this assembly may know that the Lord does not deliver by sword or by spear. For the battle is the Lord's. The battle is the Lord's. Kilala niyo ba si Ron Kenoli? Yun yung kanta niya The battle is the Lord's, and He will give you into our hands. Bakit kaya niyang sabihin yan? Dahil si David po, nung siya ay shepherd pa lamang, grabe ang bonding nila ni Lord. Wala ho siyang ibang kausap. Alangan mang kausapin ho niya yung mga tupa. Ay, kambing pala yun. Nakanta na ho niya ilang beses. Black sheep, have you any wool? Wala ho siyang kausap. Ano ang ginagawa niya? Pag binasa niyo ang Biblia, marami hong Psalms na sinulat si David. At yun po ay patunay kung gaano ka-intimate ang relationship ni David sa ating Panginoon. Habang nagbabantay ng tupa, nakikipag-usap lang siya kay God. Habang nagbabantay ng tupa, iisa ang puso niya sa puso ni God. Kinikilala niya pag tinignan niya yung araw, God, ang ganda ng creation mo. I worship you, Almighty God. Intimate ang relationship niya kay God. Kaya ganyan siya katapang. Gusto niyo tumapang sa buhay? Pagtibayin yung relasyon niyo sa Panginoon. Dahil pagkasama niyo si Lord, kaya niyong harapin ang mga higante ng buhay. So ano nangyari? It happened when the Philistine rose and came and drew near to meet David, that David ran quickly toward the battle line to meet the Philistine. Sumugod. E di si Goliath, eto na. 3, 5, 4, 5. Haba pa ng speech niya. Si David tumakbo po. Put his hand to his bag, took from it a stone, slung it, struck the Philistine on his forehead. Bull's eye. And the stone sank. Lumubog po yung bato sa noo, so that he fell on his face to the ground. And thus David prevailed over the Philistine with a sling and a stone. And he struck the Philistine and killed him. But there was no sword in David's hand. Walang espada, pero natalo niya yung higante. David ran and stood over the Philistine and took his sword, drew it out of its sheath,
killed him, cut off his head with it. When the Philistines saw that their champion was dead, nagtakbuhan yung mga Philistines. Ibang klase po ang conquest na ito. Kadalasan ang trend sasabihin sa'yo, kaya mo yan mag-isa. Or worse, hindi ko kaya to, suko na ako. Pero truth gives you, Romans chapter 8 verse 37, but in all these things we overwhelmingly conquer through Him who loved us. Kaya nating magtagumpay pagkasama natin ang ating Panginoon. Gamitin rin po natin ang time na to para tayo ay magpasalamat sa Panginoon. Panginoong Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, we thank you. We thank you for dying on the cross for our sins. We thank you for saving us. We thank you for making a way para ho kami ay mas mapalapit sa Panginoon. Sa pag-alala namin ngayong hapong ito o gabing ito sa inyo at sa inyong sakripisyo, gusto ho naming lumapit sa inyo, O Diyos, upang isuko ang aming mga buhay. Hindi ko ho alam kung anong pinagdadaanan ninyo sa buhay. Hindi ko alam kung anong mga higante ang hinaharap ninyo. Hindi ko po alam kung anong mga pagsubok ang gumugulo sa inyong isipan. Pero isa lamang po ang alam ko, na kung tunay nga po tayong sumusunod sa Panginoon, nasa atin ang lakas, nasa atin ang kapangyarihan, nasa atin ang pag-asa. Lord, we approach your throne of grace today, and we think of all the giants sa buhay namin, mga higanting problema na hindi namin kakayanin sa aming mga sarili. Pero ngayon, Lord, we consecrate ourselves. We take courage in you. We commemorate, Lord, we remember your faithfulness. At ngayong hinaharap namin ang mga pagsubok na ito, alam namin that we are more than conquerors through Jesus. Siya po ang tunay naming kampiyon. Panginoon, kung meron mang isa sa amin dito ngayon na hindi pa nakasuko kay Jesus Christ, I pray for that person today. Kung sino ka man, isuko mo na yan kay Lord. Oras na para bumitaw, oras na para sabihin sa Kanya, Lord, hindi ko to kaya. Hindi ko to kaya mag-isa. Pero magtitiwala ako sa iyo. Receive that, Lord God. Receive that person. Embrace that person today. And for all of us, Lord, we commit to conquer our giants in the name of Jesus. Because we know we will see you, Jesus, break down every walls. We will see you cause our giants to fall. We will see you bring victory in our lives. In Jesus' name we pray. And all of God's people say,